Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang sci-fi, drama film na tinatawag na Jump. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si Denprich Sanchez, Dark Nero, Michael Eleonor, Dealan John Yamogal Opo, Jonathan Panghilesen, Abdul Hakim Marohom from Paulas Lanao del Sur, Carl Espia from San Ildefonso Bulacan, Devere Aipa from Malabon, Jel Atibagos from Angeles, John Dave Tumateto from Impasugong Bukidnon, Maria Del Daragosa from Samal City, at Mark Duarte from BRS site. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Nagsimula ang kwento sa isang batang pilyo na si Theo. Palagi niyang ginagamit ang mga video game bilang panukso para siya ang gumawa ng homework ng iba. Imbes na dumaan sa pinto, umaakyat siya sa tubo at pumapasok sa kwarto niya sa bintana. Isang araw, habang kumakain siya ng saging sa bubong, basta na lang niya itong itinapon pababa. Biglang may lumitaw na portal at nawala ang balat ng saging sa ere. Nagtaka siya kung bakit hindi niya narinig na bumagsak ito, kaya bumaba siya para tignan, pero wala. Sinubukan niyang ihulog ang roller skate niya, at ganoon din ang nangyari, nawala. Mas lalo siyang nagtaka kaya naghagis pa siya ng bato, at nawala rin ito. Agad niyang sinabi sa kuya niyang si Oscar ang tungkol sa kakaibang portal. Hindi kasama ang mga magulang nila kaya nakatira sila sa lola nila. Galit na galit si Oscar kay Theo dahil pinunit nito ang mga pahina ng libro ng nanay nila para gawing paper rockets. Sinubukan ni Theo ipaliwanag na may natagpuan siyang time portal, pero inakala lang ni Oscar na nagbibiro siya. Nawawala ang nanay nila, at ang akala ni Theo ay tumakas ito kasama ang iba. Pero si Oscar, naniniwalang isa itong magaling na siyentista na naghanap ng time portals at maaaring na-stock sa ibang panahon. Gusto niyang maintindihan ang research ng nanay nila para maibalik ito. Palagi silang nag-aaway. Nang tinawag sila ng lola nila para kumain, nagkunwari silang tahimik. Pero pagkaalis ni lola, nagpatuloy ulit ang pagtatalo. Sa sobrang galit ni Oscar, minura niya si Theo. Dahil dito, sa inis ni Theo, itinapon niya ang pagong ni Oscar sa portal. Nagpanik si Oscar at hinanap ang alaga niya sa kung saan-saan. Mahal na mahal niya ito kaya napaiyak siya sa pagkawala nito. Na-realize ni Theo ang pagkakamali niya, at naisip niyang tumalon sa portal para ayusin ang lahat. Pagkabagsak niya, napunta siya sa isang lugar kung saan naroon ang lahat ng inihulog niya, kasama ang pagong. Kinuha niya ito, dinala pa uwi, ibinalik sa lalagyan, at tahimik na natulog. Pero kinabukasan, may kakaibang nangyari. Tulog pa rin si Theo, pero si Oscar ay gising na at nakaayos na para pumasok sa trabaho. Matanda na si Oscar. Napagtanto ni Theo na gumamit siya ng portal para tumalon mula 1990 sa year 2022. Sa 2022, isa ng physics professor si Oscar. Maya-maya, pumunta si Oscar sa tindahan ng isang lalaking si David para bumili ng gamit. Pagkatapos ng kaunti, dumating ang anak ni David na si Elena. Matagal nang magkaibigan si Oscar at Elena. Simula pagkabata, gusto na ni Oscar si Elena pero hindi niya kailanman nasabi. Divorced na si Elena at may 2 anak, pero si Oscar may nararamdaman pa rin para sa kanya. Isa rin siyang English professor sa parehong university kung saan nagtuturo si Oscar. Pag-uwi, nagising si Theo at agad hinanap si Oscar. Bitbit niya ang pagong habang hinahanap si Lola. Laking gulat niya nang makita si Lola. Matanda na ito at hindi na siya nakilala. Nang makita ni Oscar si Theo, nanlaki ang mata niya sa pagkabigla at hinimatay ito. Pagkagising ni Oscar, agad niyang tinanong, "Ikaw ba talaga si Theo?" Nalito rin si Theo at sumagot, "Sino ka? At paano mo alam ang pangalan ko?" Sagot ni Oscar, "Ako ang kuya mo." Nagulat si Theo at tanong niya, "Paano ka tumanda ng ganito sa isang araw lang?" Matapos ang pag-uusap nila, napagtanto nilang napunta si Theo sa year 2022. Nabanggit nila ang alitan nila noon nang pinunit ni Theo ang notes ng nanay nila. Pinakita ni Theo kay Oscar ang isang lumang litrato ng nanay nila na naka-red dress. Gusto na talagang bumalik ni Theo sa 1992 dahil natatakot siyang mapag-alitan ni Lola kung may late siya. Kaya umakyat siya sa bubong para tumalon pabalik sa portal. Pero nang maghagis siya ng bato, hindi ito nawala. Ibig sabihin, sarado na ang portal sa 2022. Ipinaliwanag ni Oscar na hindi ganon kadali ang time travel. Hindi ibig sabihin na kung saan ka dumaan ay doon ka rin babalik. Kailangan nilang makahanap ng panibagong portal mula 2022 pabalik sa 1990. Habang naghahanap ng impormasyon,
ngayon, isinama ni Oscar si Theo sa kanyang senior professor. Ayon sa propesor, sobrang advanced na ng science at technology sa 2022 pero imposible pa ring magkaroon ng time portal. Dahil dito, umalis na lang ang magkapatid. Tuwang-tuwa si Theo sa mga makabagong bagay sa panahon ngayon. Nakita niya ang cellphone ni Oscar at tinanong kung ano yun. Sabi ni Oscar, cellphone daw iyon pero hindi mo na kailangang i-dial ang mga numero tulad ng lumang telepono. Pinakalma ni Oscar si Theo at sinabing kailangan nilang mag-focus sa paghahanap ng portal. Gusto mo bang makabalik sa 1990? Tanong ni Oscar. Doon sinabi ni Theo na may nakita siyang listahan na sulat kamay sa mga papel ng nanay nila noong ginagawa niyang rocket ang mga pahina. Itinago niya ito sa isang diksyonaryo para inisin si Oscar. Pakiramdam niya baka may mga clue doon. Nagtanong sila kay Lola tungkol sa diksyonaryo at sinabi nitong ibinigay niya raw ito kay David. Kinabukasan, sinabi ni Oscar kay Theo na pupunta siya kay David at pinagbawalan siyang umalis ng bahay. Pero palihim na lumabas si Theo at nagpunta sa isang malaking mall. Halos hindi makapaniwala si Theo sa mga gadget na nakita niya. Sa sobrang tuwa, nasira niya ang isang VR headset habang nilalaro ito. Tinawagan si Oscar sa mall at siya ang napilitang magbayad ng lahat ng danyos. Pinagalitan niya si Theo dahil hindi ito nakinig. Pagkatapos nito, pumunta sila sa department store ni David para hanapin ang diksyonaryo. Sabi ni David, nasa bahay daw niya ang diksyonaryo. Biglang dumating si Alina. Napamangha si Theo sa ganda ni Alina. Tinanong ni Alina, sino ang batang to? Paano niya alam ang pangalan ko? Nagsinungaling si Oscar at sinabing anak siya ng pinsan niya. Agad niyang binago ang usapan. Pagkatapos ay niyaya sila ni Alina sa bahay niya. Ang mga anak ni Alina ay abalang-abala sa paglalaro ng video games. Gulat na gulat si Theo at sobrang humanga sa mga laro. Nakisali siya sa paglalaro kasama si Zen, ang anak ni Alina. Pagbalik nila sa bahay, nagsimula na ulit magtrabaho ang magkapatid. Sa bubong, ipinaliwanag ni Oscar na ang listahan ay may mga lokasyon ng iba't ibang portal. Sinubukan nilang maghagis ng mga bagay sa mga lugar na nakalista sa listahan para makita kung may time portal doon pero wala pa ring gumana. Inakala ni Oscar na nagkamali siya sa pagkalkula kaya bumalik siya sa pagkukwenta ulit. Samantala, paulit-ulit na tinatanong ni Theo si Oscar kung bakit lagi siyang mag-isa, wala bang kaibigan, at bakit hindi pa niya sinasabi kay Elina ang nararamdaman niya. Habang abala si Oscar sa pagkalkula, sagot niya na kahit hiwalay na si Elina, hindi pa rin niya iniisip na may posibilidad na mangyari sa kanila. Habang hindi alam ni Oscar, palihim na ginamit ni Theo ang cellphone niya para mag-text kina David, Elina, at mga anak ni Elina. Iniimbitahan silang lahat para sa hapunan sa bahay. Pagdating nila sa pintuan, nagulat si Oscar nang makita ang lahat ng bisita. Ipinaliwanag ni Theo na siya ang tumawag sa kanila. Naintindihan ni Oscar ang kalokohan ni Theo. Habang magkasama silang lahat sa hapunan, mas lalong naging close sina Oscar at Elina. Kinabukasan, isinama ni Elina si Theo sa mall para bilhan ng mga bagong damit. Habang nasa fitting room, nagpapatawa si Theo na parang sports commentator ng football. Sa mga kilos niyang ito, biglang na-realize ni Elina kung sino siya. Siya si Theo, ang nakakabatang kapatid ni Oscar na matagal nang nawawala. Niyayakap niya si Theo at tinanong kung bakit hindi siya tumanda kahit na ilang taon na ang lumipas. Pinaliwanag ni Theo na tumalon siya sa isang time portal mula 1990 diretso sa 2022. Nahihirapan mang paniwalaan ni Elina, kitang-kita niya mismo sa harap niya ang katotohanan. Para makasiguro, tinanong niya si Oscar. Umakyat si Oscar sa bubong at naghagis ng bato. Sa pagkakataong ito, tumalbog paakyat ang bato, ibig sabihin, may time portal doon. Ipinaliwanag ni Oscar na may tatlong klase ng time portal. Yung una, diretso kang dadalhin mula sa isang taon papunta sa isa pa. Yung pangalawa, maaaring kung saan-saan ka mapunta. At yung pangatlo, napakadelikado dahil baka hindi ka na makalabas. Ginamit ni Theo ang unang uri ng portal para makarating sa 2022 at ngayon kailangan nilang mahanap ang tamang portal para makabalik siya sa 1990. Simula noon, araw-araw silang nagsasaliksik at gustong-gusto ni Oscar ang presensya ni Elina. Minsan nga, napapasayaw pa siya sa tuwa kapag nag-iisa. Magkasama nilang hinanap ang tamang portal. Pero hindi gaanong masaya si Elina sa ideya ng pagbabalik ni Theo sa nakaraan. Baka kasi magbago ang hinaharap. Baka hindi na maipanganak ang mga anak niya at mahal niya ang mga ito. Pinanggako ni Oscar kay Elina na gagawin niya ang lahat para hindi maapektuhan ang buhay nito kahit bumalik si Theo sa nakaraan. Pinag-isipan nilang mabuti kung paano nila mapapanatiling pareho ang timeline ng nakaraan at kasalukuyan. Doon nagkaroon ng ideya si Theo na subukan ID code ang mga coordinates na iniwan ng nanay nila. Humingi siya ng tulong sa mga anak ni Elina. Ang iniisip niya, kung makakatulong sila sa kanya para makabalik sa nakaraan, ibig sabihin ay talagang ipinanganak sila sa hinaharap.
Ginamit nilang tatlo ang isang mapa para hanapin ang shortcut na pinaniniwalaan ni Theo na isang time portal. Akala ni Theo, ang napili nilang portal ang magbabalik sa kanya sa 1990. Excited siya, kaya tumalon siya sa dagat malapit sa beach, at napilitan sina Brenda at Nathan na tumalon din. Pagdating nila sa Pampang, laking gulat nila, ang lungsod na pinanggalingan nila ay puro bundok pa lang. Ibig sabihin, hindi pa ito naitayo. Totoo nga, nakabalik sila sa nakaraan, pero hindi sa 1990, kundi mas malayo pa, sa year 1949. Nalito at walang alam sa lugar, sinubukan nilang intindihin kung ano ang nangyari. Ginamit pala nila ang pangalawang klase ng portal, yung tipong nagtatapon sa kung anong random na panahon. Samantala, nag-aalala na si Elena. Tinawagan niya si Oscar at sinabing nawala sina Theo at ang dalawang bata. Hinala ni Oscar, baka nahanap na nila ang portal pabalik ng 1990. Kaya kailangan na rin nilang sumunod ni Elena para maibalik sila. Sa year 1949, wala silang pera, patay ang mga cellphone nila, at gutom na sila. Naisipan ni Brenda at Nathan ang isang ideya. Gagamitin nila ang gadgets nila para mag-perform ng mind-reading magic show. Umupo si Nathan ng medyo malayo, pumikit si Brenda, at si Theo naman ay nagsusulat ng mga pangalan sa harap ng blackboard. Sa tulong ng wireless earphones, binabasa ni Nathan ang mga pangalan at sinasabi ito kay Brenda. Akala ng mga tao may kapangyarihan si Brenda, paano niya nalalaman ang mga pangalan nang hindi tumitingin? Aliw na aliw ang mga tao at nagpalakpakan pa. Kumita sila ng kaunting pera mula rito. Pero hindi nagtagal, napansin sila ng pulis. Ipinagbabawal sa panahon na iyon ang ganitong palabas sa publiko na walang pahintulot. Nang makita ni Theo ang mga pulis, agad siyang nagbigay ng senadoryas at sabay-sabay silang tumakbo palayo. Sa gitna ng pagtakas, bigla silang dinampot ng isang lalaking hindi nila kilala at dinala sa isang lugar na hindi nila alam. Sa 2022, nahanap na nina Oscar at Elena ang portal papuntang 1990. Magkahawak kamay silang tumalon sa portal. Pakiramdam ni Elena ay para siyang nananaginip habang nagti-time travel. Pagdating sa 1990, nakita nila na puno ng missing posters si Theo sa buong lugar. Samantala, sa 1949, ang lalaking dumampot sa mga bata ay dinala sila sa isang grupo na laban sa gobyerno. Tinanong ng leader ng grupo kung bakit dinala roon ang mga bata. Sabi ng lalaki, dahil daw alam ng mga batang ito ang lihim na code ng grupo. Nagulat si Theo at nagtanong, anong secret code word? Sagot ng lalaki, yung whistle na ginawa mo habang tumatakas sa pulis, code yun ng grupo namin. Ang tunog ng whistle na iyon ay itinuro ng lola ni Theo sa kanya. Biglang lumapit ang isang batang babae mula sa grupo. Siya pala ang lola ni Theo noong bata pa ito. Doon na-realize ni Theo na dating miyembro ng grupong iyon ang lola niya, at doon niya natutunan ang whistle. Bagamat rebelde ang grupo at laban sa gobyerno, ang layunin nila ay para sa kabutihan ng mga tao. Wala silang balak saktan ang mga bata, kaya ligtas muna sina Theo, Brenda, at Nathan. Samantala, sa 1990, naghahanap sina Oscar at Elena sa lumang bahay nila, pero walang tao sa loob. Bigla silang nakarinig ng boses kaya agad silang nagtago sa cabinet. Ang batang Oscar pala iyon, umiiyak dahil nawawala si Theo. Nasaktan si Oscar mula sa future nang makita ang sarili niyang bata na nagdadalamati. Sa year 1949, unti-unti nang nasasanay ang tatlong bata sa buhay sa grupo. Dahil kasama nila ang batang bersyon ng lola ni Theo, hindi masyadong nahirapan si Theo mag-adjust. Nang magkaroon siya ng pagkakataon, humingi siya ng larawan kasama si lola at pinakiusap na ingatan ito. Kahit tumanda ka na, dapat naka-frame tong picture na to, sabi niya. Dahil sa larawang iyon, biglang nagbago ang frame sa 1990, nandoon na rin sa picture sina Theo, Brenda, at Nathan kasama si lola. Sa likod ng larawan, isinulat ni Theo ang coordinates ng time portal para matulungan sina Oscar at Elena sa 1990 na mahanap siya. Bumalik muna sila sa 2022, at gamit ang coordinates na iniwan ni Theo, nakarating sila sa 1949. Sa 1949, sinabi ni Theo sa mga miyembro ng grupo ng lola niya na darating ang kuya niyang si Oscar para sunduin siya. Kaya may dalawang tao na agad na nakaabang doon. Nang narinig nila ang pag-whistle na tunog na itinuro ni lola, agad itong sinagot ni Oscar ng kaparehong whistle. Doon pa lang, alam na nilang sila ngayon. Dinala sina Oscar at Elena sa grupo ng lola ni Theo. Tuwang-tuwa si Elena nang makita ang mga anak niya na ligtas, pero si Theo, ayaw na niyang bumalik. Nag-e-enjoy na siya sa buhay sa 1949. Nasaktan si Oscar nang marinig ito. Sabi niya kay Theo, oo, madalas tayong mag-away, pero hindi ibig sabihin nun na hindi kita mahal. Ayaw niyang iwan siya ng kapatid niya. Dagdag pa niya, hindi mo may imagine kung gaano ako katagal umiyak nang nawala ka. Dumating ang batang bersyon ng lola nila. Nagulat si Oscar nang makita siya, pero wala siyang sinabi. Kailangan na nilang hanapin ang portal pabalik sa 2022.
dito. Kaya sumama ang isang lalaki mula sa grupo para ihatid sila na siya palang lolo nina Oscar at Theo. At ngayon, naghahanda na si Oscar para ipadala si Theo pabalik sa 1990. Alam na nila kung nasaan ang portal, sa construction site. Ayaw nang bumalik ni Theo dahil wala naman daw siyang kasama sa 1990. Sabi niya, gusto ko na lang dito. Naalala mo sa akin si Papa. Kaya kahit mabigat sa loob, bumalik si Theo sa 1990. Tuwang-tuwa si Oscar sa pagbabalik niya, at si Lola ay binigyan siya ng buong-buong pagmamahal. Nang tanungin kung saan siya galing, nagsinungaling si Theo at sinabi kay Lola na dinukot daw siya ng isang gang. Nalito at nasaktan si Oscar sa pagkawala ni Theo, at dahil dito, mas naniwala siyang iniwan na nga talaga sila ng nanay nila. Dahil sa sama ng loob, nagsimula siyang itapon ang mga libro ng nanay nila. Pero lumapit si Theo at ikinwento ang buong nangyari, pati ang paglalakbay niya sa panahon. Pinakita pa niya ang cellphone mula sa 2022. Hindi agad naniwala si Oscar, pero nang makita ang cellphone, wala na siyang maipagkaila. Doon nagdesisyon ang magkapatid na hindi na nila kailanman gagamitin ulit ang time portal. Nangako silang magiging masaya sa kasalukuyan. Balik sa 2022, magkasama na ulit ang magkapatid. Nang tumunog ang doorbell, pabirong sabi ni Theo, ayun na si girlfriend mo, si Elena. Sabi pa niya kay Oscar, sabihin mo na kasi sa kanya ang nararamdaman mo. Hiwalay na siya. Hindi ko agad sinabi sa'yo dati kasi kung sinabi ko, baka hindi na ipinanganak ang mga anak niya at magbabago ang buong buhay niya, at ipinangako kung hindi ko babaguhin yun. Pero ngayon, perfect timing na. May mga anak na siya, tapos na ang hiwalayan. Pagbukas ng pinto ni Oscar, nandoon nga si Elena. At mula rito, pwedeng magbago ang takbo ng buhay nila. Sa huling eksena, lumipat ang kwento sa isang mas sinaunang panahon. May isang portal na bumukas, at may babaeng lumabas mula rito. Ang babaeng ito ay walang iba kundi ang ina ni Theo at Oscar. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.